Mga Paps, ilang taon na ba kayong naghihintay sa inyong plaka ng inyong sasakyan? Nagsimula na yung ipamigay ng Land Transportation Office. Pwede ring mag-book ng appointment para sure na makuha ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mahaba ang pila sa mall na ito sa Ortigas. Sa araw na ito kasi, inuksan ang plate stop and shop ng Land Transportation Office. Para yan sa mga motoristang hindi pa nakakakuha ng plaka ng kanilang mga sasakyan. Ang priority ngayon ng LTO, may pamahagi ang plaka ng mga sasakyang nairehistro noong pang 2014 hanggang 2017. Isa sa pumila si Mang Eduardo. Inabot siya ng mahigit isang dekada bago makuha ang plaka ng motor na binili niya noong 2014. Bali, 11 years sir. At least nakuha ko na yung plaka ko. Paalala ng LTO, mag-book ng appointment online gamit ang ltotracker.com para siguradong may slot. Sa central office ng LTO, 300 transactions lang ang tinatanggap bawat araw at fully book na ang buwan ng Agosto. Kaya posibleng sa susunod na buwan pa makuha ng iba ang kanilang plaka. Take note, ito'y applicable lang sa LTO Central Office. Nung start ng August, we were only doing 26,000 a day. Pero ngayon, umakyat, in just 2 weeks, umakyat ng 47,000, no? So we're monitoring at packet na ng packet to. Bago tumungo sa LTO, siguruhing dala ang original at photocopy ng ORCR ng sasakyan, valid ID ng registered owner, at kung di pa nakapangalan sa iyo ang motor, isama ang deed of sale. Init na ang maraming motorista para sa kanilang plaka na ilang taon na nilang hinihintay. Kaya bago magpunta para ito i-claim, siguraduhin na kumpleto ang lahat ng dokumento para hindi masayang pagod sa pagpila. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha na balita. Pag-usapan pa natin ang pagkuha ng plaka kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, bakit may 300 na cap o limit lamang dun sa mga kukuha ng o pag-claim ng kanilang mga plaka? Gaano ba kahaba ang proseso? Paps, itong 300 na to, ito yung appointments. Oo. No, ito yung appointment per day. Pero yung mga 300 slots. 300 slots, no. Pero Paps, yung from 2014 to 2017 na mga plaka, pwede na wala pang plaka, pwede silang dumiretso. No, bibigyan din sila kagad ng kanilang plaka, no. Bigyan mo kami ng idea gaano katagal. Halimbawa, may slot ako, may appointment, gaano kahaba yung pagdaraanan ko proseso? Kanina Paps, mabilis lang no, yung mga maagang pumila. No, katulad nung pinuntahan natin kanina sa isang mall dyan sa Ortigas. Average of 5 minutes. Nakuha mo na agad yung plaka. Pero depende yan Paps kasi minsan mahaba na yung pila No? So nakadepende yan, maabot ng 10 to 20 minutes. Depende pa rin yung saba ng pila, Paps. So agahan na lamang, ano? Tama ka dyan, Paps. Okay, kahit may appointment, bakit may pila pa rin sa LTO? Yung volume ng taong pupunta. Tama ka dyan, Paps. Malaking o may mga nagbabaka sakali? Actually kasi, Paps, ang appointment system kasi ng LTO, Paps, ito yung from 2018 to 2021. No? Ito yung mga meron na talagang plaka na dedicated sa kanila. So, kailangan nila mag-set appointment para masiguro nila na pag pumunta sila doon, meron na silang plaka talaga. Itong 2014 to 2017 kasi, Pops J, basically, serial numbers sila kasi meron itong mga to So, pag pumunta sila doon sa mga LTO office or yung nag-distribute ng mga plaka, doon na mismo nila i-assign kung ano yung plaka na makukuha nila. So, ganun yung nagiging proseso, Pops J. Kaya naman yung mga 2014 to 2017, mas mabilis na yung kanilang pagkuha ng mga plaka, Pops J. Ivan, yung nakapila doon sa pinanggalingan mo, ayan, napakaraming mga tao, nag-aabang. Lahat ba yan may appointment? Pops J, lahat, ito kasing caravan, Pops J, umiikot to. No? Basically, ang target ng mga motorista dito is yung may mga plaka na 2014 to 2017. So, basically, kahit hindi sila mag-appointment, dumiretso lang sila, mag-walk-in na naman sila, makakakuha sila, Pops J, ng plaka. Kanina may mga nakausap tayo, alas 3 yung umpisa dapat nung pamimigay ng plaka, alauna pa lang, nandun na. And John, ibig sabihin, kaya naman yung ginawa ng ilang LTO officers, binuksan na kagad ng mas maaga yung pila para hindi na masyado matagalan pa sa pagkuha ng plaka, Pops. Ivan, sa pagkuha ng plaka, pwede bang pumili ng LTO office yung pinakamalapit sa iyo, yung pagkukuhanan ng yung plate number? Tama ka dyan, Pops. Pwede yan. Pag yung 2014 to 2017, kasi yun talaga, wala kang plaka, meron ka lang serial number. Pero pwede. Pero pagdating ng 2018 to 2021, yun yung meron ka kasing specific na plaka So, i-check mo talaga sa LTO tracker kung nasaan yung plaka. So, may specific na location na naghahawak. Tama saan yung kanilang plaka. Tama ka dyan, Papi. 28 to 20...
2018 to 2021. Okay, So, mas okay na i-check nila sa LTO tracker, Papsi, para Para hindi sigurado. masayang Okay. yung nila pagpunta, Papsi. Sa pagkuha nitong mga plaka, wala na bang babayaran? Libre na yan. Tama ka dyan, Papsi. No? Wala ka nang babayaran sa pagkuha ng mga... Bayad na yan eh. Bayad na to, no? Oo. And 10 years ago pa, bayad na to yung Oo. mga plakang to, no, Papsi. So, pag kumuha ng plaka, wala ka nang kailangan bayaran, Papsi, unless na lang kung ipapadeliver mo. Oo. Yung courier service kasi medyo may additional na bayad yan. So, depende na yan doon sa kukuha ng plaka, Papsi. Kung minsan ba, Ivan, lumalampas sila dun sa 300 na nakakuha ng appointment slot. Tama ka dyan, Popsy. Itong 300 na appointment slot kasi, Popsy, is dedicated lang to dun sa additional to, Popsy. No? Itong 300 ito, pwede silang lumagpas, pwede silang hindi umabot yan. No? So, itong 300 ito lang yung cap, Popsy, sa mga online na nag-set ng appointment. So, yung ibang yung pinaka 2014 to 2017, sila talaga yung pwedeng pumunta sa mga LTO offices para kumuha ng plaka on the spot, Popsy. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.